Ayoko na mabuhay! Ano ba? Nandito pa ako! Pati nga kita sa pagkapanalo mo. Maraming salamat. Oo, mahal kong kakassin. Napakaganda mo ngayon. Tsaka pala si Tomas, ang aking kasosyo. Huwag mo nga akong lokohin. Hindi ka ba basta maisip na may ibaba mo yung sarili sa antas ng kriminal na yung pinagtatakol. Claro, lalo profesyonalan sa trabaho lang to. Ikaw pa rin nakilala kong Victor sa UP. Hindi ka nagbago, mayabang, at mukhang pera. Kapag talaga ng mukha mo sabihin sa harap ko. Ang sabihin mo, kasama ka na sa palid ng mga talunan. Tumigil ka nga, ang mga nakasulat sa dokumentong ito ay bunga ng malanding abogado at maduming pera. Subukan mo, hindi ako natatakot. Hindi maganda ang balita. Ano naman? Pero paano? Sadyang magaling maglaro ang kalaban nating abogada. Sino si Victoria? Pati na rin si Tomas. Alam mo, hindi na ito tama eh. Parati lang ba tayong ganito? Nasaan ba ang hustisya? Perang hustisya, Pia. At kapag perang pinag-uusapan, wala makapipigil sa mangyayaring kasamaan. Pero wala naman tayong magagawa, di ba? Hanggat meron tayong tunay at malakas na ebidensya, mabibili at mabibili ang batas. Meron tayong magagawa. Ano yun? Ang hustisya ngayon ay wala na sa kamay ng bayan. Tungkulin natin itong ibalik sa anumang paraan. Kahit kamatayan. Chris, ano sinasabi niyo? Hindi tama na ilagay ang batas ating mga kamay. Sa panahon natin ngayon ng kaguluhan, hindi kita tumatama ang mali. Hindi ito magandang ideya, Chris. Ngunit nawala na ako ng pag-asa at tunay kitang kaibigan, kakampi ako sa panukala mo. Meron akong naisip na pwedeng gawin. Pero, tama ang iyong sinasabi. Chris, makabuti sa'yo. Galing. Ngayon tatawag muna ako kay Ate Ana. Hello? Hello, Ate Ana. Si Chris ito. Oh, Chris, kamusta na? Mabuti naman po. Nais ko lang sana kayong papuntahin dito bukas. Mga alas 10 ng umaga. Oh, sige, maasahan mo. Sige. Pupunta muna ako kanila Maria para kausapin siya. Kumusta ka na, Maria? Mabuti ikaw. Napakabuti, lalo na dumating ka ngayon. Tumigil ka nga. Napakatamis na salita. Ngunit talimos ang gawa. Alam mo naman, ikaw lang between sa akin natin. Nagbihiling at napakaganda. Masarap makinig sa isang magaling na manunuyo. Ngunit may agam-agam ako sa galing na yung pananalita. Sa ayos mong yan, sa galing na yung pananalita, batong babae hindi mo makukumitig sa iyong pagi. O Maria, kung alam mo lang ang pamumulila na aking dinadamdam, bawat sandali na ikaw hindi ko kapilit. Sa lahat ng aking ginagawa, ikaw ang iniisip ko. Pag umaga, gigising ako, nakikita mo yung araw. Ikaw ang naisip ko. Sa aking pag-aaral, sa pagbabasa ko, yung mga letras sa libro nagiging Maria. Sa aming mga eksaminasyon, tanging ikaw lang kailangan ko isipin para malala ko yung mga sagot. Saka tuwing gabi-gabi, ikaw ang napapalinipan ko. Hindi ko nga alam kung paano ko mabubuhay kung wala ka na. Sanda ako na yung mga sinabi sa'yo. Ngunit gusto ko nang maniwala ay binabalaan ako na aking pag-iisip. Hindi ba't kailan lang ay nakita kitang kasama ng ibang babae. Huwag sanang singayin ng selos ang ating mabuting pagsasama. Simula nung pinanganak ako, ang puso ko'y nakalala para sa'yo. Diba nung bata tayo, tatanda mo sa isa-isa natin noon, ano? Naalala mo isang beses yung naglaro tayo ng computer? Napakadaya mo. Noon ay magkapit-bahay pa tayo, kaya sa sobrang galit ko, mabilis ako umalis ng bahay at sinugod kita sa iyong kwarto. Nang makita nga tayo ni Ate Celia, mabilisan tayong inawat. Tapos pinakain pa tayo ng paborito mo, di ba? Yung ube makapuno sorbetes. Hindi magtatagal ay magkakabati-bati tayo. Parang ang lamig na sa betes ay nakakapawi na ating init na ulo. Nais kong bumalik sa mga araw na yun. Para tayo magkagalit at
dapat intindihin natin ang ngayon. Kung nakaraan ay nakaraan, sarap isipin. Ngunit, hindi dapat maging sagabal sa kasalukuyan. Bakit parang maagang natulog ang langit niya? Wala ba talagang bituin sa gabi nito? Kaya mo na yung mga bituin. Hindi ko sila kailangan. Bakit ako maghanap ng mga bituin kung meron ako sa tabi ko? Napakaganda at nagmimili. Yan ka na naman. Maria, ito yung nakita ko sa ilang mga dokumento na aking nakita kahapon. Sana yung loob mo yung mahahala sa mga nakasulit dyan. Honey, nabusan ako na konsensya sa ating nakukubing pag-ibig. Hindi ko to kayang ipagpatuloy. Sana'y naintindihan mo to. Sana'y nanatili na lamang tayo magkaibigan. Walang labis, walang kulang. Tigil mo ng pagsuyo sa akin. Ilubis ko lamang iaalay ang aking buhay at hindi ko na ito mababawi pa. Ito na ang huling sulat ko sa'yo. Paalam, kaibigan. Nagdaal ka. Sinabi ko na sa'yo, may isang marangal na tao. Ngayon, may ebidensya ka na. Tama ka, Tiniente. Lahat ng tao natutokso ng tentasyon. Ngunit ang siyang marangal lang siyang nakapagkatakwil nito. Siya nga pala, para saan yung pagkain? Kinakay sa opisina. Siya nga pala ang pupunta na sa kanila ngayon. Paalam. Sige. Nasa akin nagpunta dito bilang isang tunay na kaibigan. Ngunit ako'y namamangha sa mga nakikita kong ginagawa mo. Ate Hana, ang pabong na gusto kong hingin sa'yo ang sumali ka sa aming tatlo. Simple lang naman ang misyon namin. Yun yung paglaban ng tunay na hostisya. Gusto namin ikaw makibakas sa amin. Ang inyong pinapakitang pamamaraan ng hustisya ay sadyang nagpapagabag sa akin. Kung ako may sasali, ano naman na aking maaaring gawin? Bang malaking tulong ka sa amin. Alam naman namin na napakagaling mo sa pagmamaneho. Kung sakaling may mangyaring masama, mahuling kami ng mga kaaway, tama-tama, nandiyan ka. Chris, kung iyong mamaraman, nais ko muna ang pag-isip ng mga bagay na ito. Kung yan ang pasya mo, sige. Nanatili pa rin ang kaibigan, mas sige. Chris, hindi ko to kaya. Natatakot ako. Ano ka ba? Lasing ka ba nang pinili mong maging profesyon ng pagtatanggol ng hustisya? Pwede tayong mamatay, Chris. Mamatay man tayo eh. Mamatay tayo ng marangal. Mas mabuti nga ito eh. Para tayong tunay na anak ng bayan. Ayoko na. Hindi ko na to kaya. Tumigil ka! Itong matulad sa iba dyan na duwag, nagbubulag-bulagan, bibingi-bingihan. Sa gitna ng kasamaan, mamulat ka sa mundo, Clara. Ang hustisya ay nalalantay sa iyong dugo. Ang pag-agos ito eh, siyang hindi dapat katakutan. Bagos eh, ito yung mga katulong sa bayan. Chris, hindi mo kasama. Magandang araw sa lahat. May dala ako para sa inyo. Baka kasi nagugutom na kayo nagdala ka mga pagkain. Chris, ano yan? Wala ito. Maganda lang ako sa pakipaglaban namin. Kaya mo na kami, Maria. Pupuli namin ito. Anong tungkulin? Tungkulin na isang rebelde? Hindi ba't may hustisya tayong tinatawag? Ang hustisyang pinaniniwalaan niyo, ate. Hindi ba't ito rin ang hustisyang aking nakilala sa pulo niyo? Nasaan na to? Justisyang pilit kong pinaglaban. Hindi na makatarungan sa panahon nito. Justisya ngayon eh. Ayon sa batas ng pera. Nakagisnan kong justisya eh, unti-unting sumisira ng bayan. Ito isang salot na mabilis na lumalaganap. Parang cancer. Araw-araw lumalala. Tanging kamatayan ng mga kolunas. Pero Chris, ang paglagay ng batas sa ating sariling kamay hindi tama. At hindi sunod sa
Batas ng Diyos. Ang Diyos nang bahala sa akin. Maria, lahat ng ginagawa ko ito para sa'yo. Para sa lahat ng tao. Bawat sigaw na nagiginig ko galing sa mga api ay matama sa akin mga dugo. Bawat alingaw ng kampana ng pera at kasamaan tumitira sa akin looban. Higit sa lahat. Kung nakita akong kasamaan sa aking dalawang mata, mas wala akong magawa. Nakakapagpakulo ng dugo. Napakalaki ng dulot sa akin. Napakalaki ng sugat ko. Tinamo ko dun sa lakas tangan sa aking pamilya. Malalim na talaga. Paalam, Maria. Hindi kita mapapayaga umalis, Chris. Mapanganib at labag sa batas ang gagawin mo. Hayaan mo ko. Oh, Diyos. Bakit mo kukunin si Chris sa akin sa ganitong napakasakit na paraan?